Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng Thursday sa bawat isa. February 13 po tayo, day 44 ng ating daily Bible reading plan na matatagpuan po sa Psalm 41. Psalm 41 po tayo sa araw na ito. So, we will focus po sa verses 1 to 3. At napakaganda nitong Psalm 41 na ito, no? Ito ay isang patotoo na muli. Ang Diyos ay tunay na pinagpapala ang mga taong matulungin. Let us pray. Muli, Ama naming Diyos, marami pong salamat sa isang umagang punong-puno, Panginoon, ng kalusugan, kaligayahan, at patuloy na umaasa na ang umagang ito ay katulad ng sinasabi mo sa iyong mga salita ay may bagong karunungan at pagpapala, may bagong kahabagan, dahil ikaw ang Diyos na tunay na tapat magpakailan pa man. Muli, aming Diyos, magsalita po kayo sa bawat sa amin at patuloy kaming handa na ang pagpapalang ito ay aming tanggapin at isabuhay at muli ma-affirm, O Lord, na tunay na mga salita mo ay nakapagbibigay ng encouragement. Maraming pong salamat aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Psalm 41, ang title po natin, 7 Blessings of Psalm 41. 7 pagpapala mula sa mga awit, 41. So, sabi ko nga po sa inyo, po-focus tayo sa verses 1 to 3. Ang sabi po rito, mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay. Pagpapalain din siya sa lupain natin at hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Yan, no? 7 blessings of Psalm 41. Ang bawat isa po sa atin ay may pusong tunay na mahabagin, no? Nagmamalasakit sa mga mahihirap. At yun nga po, even the Bible says, maski sa Proverbs 19:17, no? Doon ay sinasabi na ang pagtulong sa mahirap ay pag-asa sa Panginoon na siya ang magbabayad para sa atin. Sabi sa Proverbs 19:17, kapag tumulong ka sa mahirap, para ka nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Kasi nga po, walang kakayanan, no, ang mga mahirap na makapagbayad sa mga tulong. Pero dito sa Psalm 41 makikita natin ang 7 pagpapala sa mga taong tunay na nagmamalasakit at tunay, no, nagbibigay ng tulong sa mga mahirap. Kaya itong 7 pagpapalang ito ng ating Diyos ay dito natin makikita sa 1 to 3 ay talagang isang pagpapala sa mga taong tumutulong, sa mga nasasaktan, mga taong nangangailangan, mga nawawala, no? Mga lost, hurting, and poor. So, ano yung blessing number 1? Blessing number 1, sabi dun sa verse 1, tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. No? Bakit? Nais ng Diyos na iligtas ka kahit na sa panahon ng problema o pagsubok. Dahil ikaw ay nakatulong doon sa mga mahihirap sa panahon na ikaw naman ang naghihirap dahil sa iyong sitwasyon. Ang gusto ng Diyos ay i-deliver ka, iligtas ka sa iyong mga pinagdadaanan. Sabi nga ng Psalm 32:7, you are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. So, talagang punong-puno, no, ang salita ng Diyos ng mga affirmation sa mga taong tunay na kaya niyang iligtas sa panahon ng problema at pagsubok. So, blessing number 1,
God wants to deliver you even in times of trouble. Blessing number 2, God will preserve you. Ipagtatanggol siya ng Panginoon, sabi sa verse 2. Anong sa pagtatanggol? Iingatan ka ng Diyos, no? Dahil alam ng Diyos na ikaw ay naroroon sa punto na para bang gusto mo na rin sumuko, no? Nakakaranas ka rin ng matinding pagsubok, pero ang sabi sa verse 2, dahil ikaw ay nagmalasakit sa mahirap na hindi kayang magbayad sa iyo sa panahon ng iyong paghihirap, iingatan ka ng Diyos. Ang sabi sa Psalm 145:20, the Lord preserves who love Him, but all the wicked He will destroy. No? Kaya nakapagbibigay ng comfort, no? Hindi lang sa mga mahirap, kundi even sa bawat isa atin na tunay na nagmamalasakit sa mahirap. So, blessing number 2, God will preserve you. Blessing number 3, sabi pa rin sa verse 2, He will keep you alive, no? Iingatan ng iyong buhay at patuloy na makikita niya na hindi ka lang iingatan sa iyong buhay, na hindi lang ipapreserve yung buhay mo, kundi ang buhay mo ay punong-puno ng safety and security. Punong-puno ng kanyang provision, punong-puno ng kanyang presensya, no? Sabi sa Psalms 91:4, ang sabi ron, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. So, nakita natin dito na anuman ang ating pagdaraanan, katulad ng mga mahirap na natulungan natin, ang Diyos ay hindi rin naman tatanggalin yung kanyang mga mata sa ating panahon ng ating pagdurusa. Iingatan niya ang ating mga buhay, no? Patuloy kanyang bubuhayin ng may kalusugan, ng may kasiyahan, at higit sa lahat, no? Ando doon ang kanyang presensya. Kasi sinasabi sa Psalms 91:4, ando doon tayo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. No, doon tayo magtatago, doon tayo magkukubli, at doon nakakaranas tayo ng protection. Okay? Blessing number 4, doon pa rin sa verse 2, ang sabi ron, you will be blessed on the earth. Pagpapalain ka, no? Dito sa ating lupain. Ikaw ay, ibig sabihin na pagpapalain, hindi lang basta pagpapalain on your own, but gagamitin ka ng Panginoon to be a channel of blessing kung nasaan ka, naroroon ng blessing. Dahil ang Kristo na tunay na nagmamahal, nagtatanggol, nagpapala, ay tunay na nasa iyo. Kaya nga, mayroon tayong mapagpapala, no? Especially now na sa bagong tipan, no, maraming mga blessing tayong makikita dahil kay Kristo. At yun nga po, dating ng araw na makikita natin na bagamat merong mga struggles, may mga challenges dito sa lupa, pagdating ng araw, pagdating natin sa langit, yung blessing na hinahanda ng Lord sa bawat isa sa atin, hindi kayang sukatin yun. Grabe, hindi kayang sukatin yun, no? Kaya nga, i-enjoy natin yung ating buhay dito sa lupa, kahit na may karamdaman, may pagsubok, no, may challenges, at may victory, even sa victory, no? Hindi lang sa mga panahon na tayo ay may challenge na makikita natin yung pagkilos ng Diyos, even sa mga victory natin, especially, no, sa mga tagumpay ng buhay natin, makita natin yung pagpapala ng Diyos kung bakit tayo nagkaroon ng tagumpay sa ating buhay. Blessing number 5. Nasa verse 2 pa ron. Ang sabi pa rin doon, sa verse 2, the Lord will not deliver you to the will of your enemies. No? Hindi kanya isusuko sa iyong mga kaaway. Sa mga panahon na ikaw ay nasa laban, hindi ka basta-basta isasalang ng Panginoon, no? Sa kalooban o doon sa kagustuhan ng iyong kaaway. Tandaan po natin ang sabi sa 1 Peter 5:8, no? Si Satan daw, yung ating kaaway, ay parang katulad ng isang leon, no? Handa tayong lapain. Katulad ng mga tao, ng mga wicked people, no? Na maaring may mga masasamang plano sa atin, mga nag-uusig sa atin, no? Mga persecutors. So,
ang kamay ng Diyos ay laging handa na umalalay sa atin at higit sa lahat, yun nga, tayo ay kanyang ipagtatanggol. The Lord will not deliver you to the will of your enemy. Sabi sa blessing number 5 sa verse 2. Kaya nga, sa Matthew 16:18, tayo bilang kanyang iglesia, sabi ro sa ating conference na ito na sa Baguio, destined to win. Tayo ay lumalaban. We are a battle. Yung ating war is for victory. From victory, not for victory. Yung ating mga laban sa buhay ay laban na galing sa tagumpay, hindi para magtagumpay, kasi nga, even the gates of hell will not prevail against us. Ang sabi ng ating Panginoon. So, napakagandang mga affirmation na ito. Blessing number 6, in verse 3. The Lord will strengthen you on your bed of illness. Tutulungan ka niya ng Panginoon kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay naroon sa iyong banig ng karamdaman. Kahit na ikaw ay may medical challenge, health challenge, ang iyong lakas ay patuloy na ipoprovide ng Panginoon, isusustain ng Panginoon, upang ang panibagong lakas na ito ang magiging dahilan na makabangon tayo sa ating banig ng karamdaman. Kaya, napaka-amazing, na yun nga, dati yung panahon na akala mo, nakatulong ka, at maaring yung mga hindi mo natulungan ay hindi ka nabalikan. Okay? Katulad ng sinabi ni Pastor Jeff kahapon, may 10 lepers, isa lang ang bumalik, pero enough na yun. Para kay Jesus na merong nag-appreciate, may acknowledge sa Kanya. So, ganun din tayo, kahit na nga walang bumalik, dun sa mga taong nagmalasakit tayo, natulungan natin, nakikita natin dito sa Psalm 41 na ito, kung paano pinagpapala ng Diyos ang mga tumutulong sa mga mahihirap at tunay na sila rin naman ay tutulungan, even sa kanilang mga karamdaman, And blessing number 7, sabi ron, hindi lang na the Lord will strengthen you, palalakasin ka sa iyong banig ng karamdaman, patuloy kanyang bibigyan ng kagalingan. The Lord will heal you even on your sick bed. Pagagaling ka ng Panginoon sa iyong mga karamdaman. Ang sabi ng Exodus 15:26, for I am the Lord who heals you. Anong ibig sabihin? He is Jehovah Rapha, the God who heals, the God who always comfort you. So, He provides healing. Hindi lang sa mga panahon ng ating mga karamdaman, pero yung healing na ultimate healing ay kayang niyang ibigay forever and ever, magpakailad pa man, yung kagalingan na kaya niyang ibigay. Kaya nga po mga kapatid, kapag ang lahat ay tila parang falling apart, nahuhulog, parang walang pag-asa, parang napakadilim, pag ang problema ay parang walang solusyon, out of direction, at yun nga parang naharap tayo sa isang napakalaking laban, tandaan po natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Nakikita ng Diyos yung ating pinagdaraanan at alam na alam niya ang oras na kailangan natin ang kanyang tulong. Kaya nga po ang lihim ng tagumpay, para sa akin, ang lihim ng tagumpay ng buhay ay andi dito sa awit 41, na ating pinag-uusapan. Ang mga naglilingkod sa mga nawawala, sa mga nasasaktan, sa mga mahirap, ay nagbibigay, nakakapag-antig ng puso ng Diyos. At tiyak na ganoon ang puso ni David nung kanyang isinulat na ito sa kanyang nararamdaman para sa kanyang mga nasasakupan. So, ang mga nagbibigay, tumutulong para sa iba, ay may special na lugar sa puso ng Diyos. Those who give to reach others have a special place in God's heart. Kaya kung nakatulong man tayo sa mga tao at para bang hindi sila lumingon sa tulong na ibinigay natin,
tagumpay ka dahil meron kang special na lugar sa puso ng Diyos. At sabi sa Psalm 41:13, Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. Purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. No? Dahil siya ang Diyos na tunay na nagbibigay ng tagumpay sa bawat anak niya, na tumutugon sa mga nangangailangan, tumutugon sa mga nawawala, tumutugon sa mga nasasaktan at nahihirapan. Dahil meron tayong special place sa puso ng ating Diyos. Kaya ang dalangin ko mga kapatid, no? Patuloy tayong tumulong, patuloy tayong itaas ang mga nahihirapan, patuloy natin dinggin ang mga nasasaktan. Hindi man tayo balikat, napakagandang affirmation na ito ng 7 pagpapala mula sa Diyos na matatagpuan sa awit 41:1-3. Kaya ang aking dalangin, huwag tayong magsawang tumulong. Huwag tayong magsawang umabot ng mga kamay ng mga taong nangangailangan. No, katulad ni Jesucristo, laging bukas palad para sa bawat isa sa atin. Pinagpala tayong lahat dahil alam ko sa bawat puso ng bawat isa sa atin, ando doon yung bukal na pagtulong sa mga kapatid, sa mga kakilala, sa mga kamag-anak, even sa mga strangers na tunay na nangangailangan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos, na kami rin naman ay nangangailangan, kami rin naman ay nasasaktan, kami rin naman ay nahihirapan, pero patuloy Panginoon, ang aming mga puso ay handa para sa mga taong naghihirap, broken, lost, O God, at alam namin na hindi iyon masusuklian, hindi iyon nila mababayaran sa amin. Katulad Panginoon, nang binibigay mo sa amin, Lord, hindi namin mababayaran ito. Pero alam namin, Panginoon, ikaw ang tapat na Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat puso ng mga anak mo na naroroon ka, nakaupo, naroroon ka, Panginoon, kumikilos upang mag-overflow, Panginoon, yung pag-ibig, yung pagtanggap, yung bibigay, Panginoon, sa mga tao ng tulong upang maramdaman, marinig, at makita si Kristo sa bawat buhay ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat po. Minsan, Lord, medyo frustrated kami, disappointed kami, Panginoon, dahil nakatulong kami at tila walang bumabalik sa mga natulungan namin. Punong-puno kami, Panginoon, ng minsan nagagalit kami, nagtatampo kami, Panginoon, pero salamat, O Lord, dahil sa mga salita mong ito na matatagpuan sa Psalm 41, Lord, mayroon pala kaming special na place dyan sa puso mo. At hindi mo hayaan na may utang kami sa iyo. Dahil yung pagtulong na ginawa namin sa mga taong hindi makakabayad, ay ikaw ang Diyos na patuloy na magiging daan para ibalik yung mga tulong na iyon. Kaya Lord, marami pong salamat at isang patotoo na buhay ang salita mo. Isang patotoo ang salita mo ay hindi kailanman nagbabago. Kaya patuloy, Panginoon, na makita mo sa bawat puso namin na hindi nagbabago sa pagmamahal. Hindi nagbabago, Panginoon, sa pagtulong. Hindi nagbabago sa pag-abot sa mga nangangailangan. Patuloy, O Lord, ng bawat relasyon namin sa iyo ay mag-overflow sa aming mga buhay. Maraming salamat aming Diyos sa pribilehiyo na magamit mo mightily sa mga buhay ng mga tao. To connect the hearts of your people to your heart, Panginoon, sa pamamagitan ng mga anak mo na tunay na ginagamit mo. Lord, pagpalain mo ang bawat anak mo na kasama namin sa broadcast na ito. Gamitin mo sila sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan, punong-puno, Panginoon, ng confusion, punong-puno, Panginoon, ng disappointment and discouragement. Maging daluyan kami ng pagpapala
sa mga tao sa aming paligid. Maraming salamat po, O Lord. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Ang pagpapala ng kapayapaan ay sumaamin sa araw na ito. Kapayapaan, Panginoon, na hindi kailanman mapuputol, hindi kailanman mawawala, hindi kailanman, Panginoon, maipagkakait, dahil ikaw ang Diyos na tunay nagbibigay ng kapayapaan na ito. Marami pong salamat, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, ang lihim ng tagumpay ay ang pagbibigay, pagtulong, pag-abot sa mga mahihirap at nangangailangan. At walang iba kundi ikaw, kapatid, ang susi, no, ng tagumpay ng mga tao sa iyong paligid. Kaya pinagpala ka sa umagang ito, at muli sa araw ng bukas ay patuloy tayong magsama-sama. At isa pong paalala, mamaya pong gabi 7:30, no, ng gabi ay magkakaroon ng impartation, ng empowerment to the leaders na patuloy na ginagamit ng Diyos sa kanilang mga disciple na pinagkatiwala sa kanila. Please attend this very important na impartation na manggagaling po sa ating pastor, no? Dahil tulad nito sa ating pinag-usapan ngayon na napakalaking tulong na maunawaan natin pagtulong sa mga mahirap, ganun din naman po yung ating impartation mamayang gabi bilang mga leaders, bilang mga disciples, ay makapagbibigay ito sa atin ng tinatawag na effectiveness, no, sa ating discipleship na ginagawa sa ating iglesia. Muli, nasaan po namin kayo na makasama, especially yung mga facilitators nung nakaraan natin 12 weeks training, no, we expect you, at yung mga may hinahawakan din ng mga malilit na mga grupo ng mga tao, ay patuloy namin kayong in-encourage na sumama mamayang gabi via Zoom. Muli, pinagpala ka sa araw na ito.